Sa nakaraan nating video ay kung saan, muntik nang mapatay ni Marquis Changlin si Mu Yunfei dahil napagkamala niya itong si Wang Feng, at samantala, nakarating na sila Marquis Changlin sa labas ng Immortal Divine Sect at napag-alaman niya na si Xuan Shua ay kasama sa Divine Immortal Sect. Nakamasid si Mu Yunfei, hindi makagalaw, habang nakatitig sa nakatatakot na figura sa harapan niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang bumulong siya sa sarili, namumutla sa pagkabigla. Siya ang Xuanxia Demon na sumira sa Yaori Empire 1,000 taon na ang nakalipas. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang pumailan lang sa hangin. Nakamasid si Marquis Changlin, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang tinig niya'y puno ng galit. Paano ka nakatakas mula sa God-forsaken land? Ngumiti ang malajablong nilalang sa harapan nila. Ang pulang mata nito'y kumikislap sa ligaw na kasiyahan, ang isang simpleng God-forsaken land ay hindi sapat upang ikulong ako. Naramdaman ni Mu Yunfei ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo, bumilis ang pag-iisip niya. Ang pagtakas ng demonyong ito, maaaring kagagawa nito ni Wang Feng ng Divine Immortal Sect. Napatingin siya sa payak na kubo sa likuran nila, tila walang halaga, ngunit nagtatago ng isang hindi matatawarang kapangyarihan. Hindi ko inasahang may isang makapangyarihang nilalang sa loob ng isang simpleng kubo. Muling sumiklab ang galit ni Marquis Changlin, at isang hakbang pa siyang lumapit, kita sa kanyang kamao ang bakas ng puot, pinatay ni Wang Feng ng Divine Immortal Sect ang anak ko, hanggat hindi mo ako hinahadlangan sa paghihiganti ko, hindi kita papansinin ngayon, ano sa tingin mo? Isang tusong ngiti ang lumitaw sa labi ni Xuan Shua, sige. Pero tanungin mo muna kung papayag ang aking Xuanxia Demon Stake. Lalong tumindi ang apoy sa paligid ni Marquis Changlin, kung ganun, nagliyab ang kanyang aura, ang kapangyarihan ay umapaw sa kanyang katawan. Sumigaw siya ng buong tapang, papatay ako ng demonyo ngayon. Bahagyang ngumisi si Xuan Shua, hindi natinag, papatayin mo ako? Itinaas niya ang kanyang kamay, isang nakamamatay na enerhiya ang pumilibot sa kanya, gamit lang ang iyong bibig. Oo, pero hindi lang gamit ang bibig ko, napangisi si Marquis Changlin, kundi gamit ang bibig ng kilin. Isang malakas na alulong ang pumuno sa himpapawid, kinagat ng kilin ang stick ni Xuan Shua at pinapalibutan ang kanyang apoy, nang makita ito ni Xuan Shua, agad niya ito ginamitan ng puwersa para makawala ang stick niya sa bibig ng kilin. Bigla, agad tumalon at hindi nag-atubili si Marquis Changlin, sumugod siya, ang katawan niya'y nababalot ng gintong enerhiya. Agad na ginamit ni Xuan Shua ang kanyang stick para i-counter ang atake ni Marquis Changlin. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga atake, isang nakakabinging pagsabog ang lumaganap, yumanig ang buong larangan ng labanan, at isang malupit na sagupaan ang naganap sa pagitan ng apoy at dilim. Sa isang iglap, isang matinding bugso ng madilim na enerhiya ang pinalabas ni Xuan Shua, nakikipagtunggali sa ginting enerhiya ni Marquis Changlin, sa lakas ng salpukan, nagkabitak-bitak ang lupa. Tumigil ang alikabok, nakatutok ang stick ni Xuan Shua kay Marquis Changlin, ngunit kahit duguan, nanatiling matapang ang tingin ng Marquis. Lumapit si Xuan Shua, nakangisi pa rin, mukhang ang sagot ng aking Xuanxia Demon Stick ay hindi. Humakbang siya palapit, ang tinig niya'y punong-puno ng panlilibak, hahaha, Changlin, nalipasan ka na ba ng bait sa sakit ng dahil sa Demon Stick ko? Tumatawa ka pa kahit malapit ka ng mamatay? Ngunit ngumiti lamang si Marquis Changlin, pinahid ang dugo sa kanyang labi, tumatawa ako, dahil kahit nakatakas ka mula sa God-forsaken land, bumagsak ang iyong kapangyarihan mula sa rurok ng Profound Sovereign Realm, hanggang sa peak ng Nobility Realm. Humalakhak si Xuan Shua, kahit nasa peak lang ako ng Nobility Realm, sapat na yun para durugin ka, isa ka lang mid-stage Nobility Realm. Bigla, agad nagpalabas ng apoy ang kilin at lumukab ito sa katawan ni Marquis Changlin. Nanlaki ang mga mata ni Xuan Shua, hindi makapaniwala, anong kagaguhan to, kung hindi mo ako matalo, hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo. Ngunit hindi nagpatinag si Marquis Changlin, sa halip, isang matinding alon ng enerhiya ang pumuno sa kanyang katawan, na para bang nagising ang isang sinaunang nilalang sa loob niya. Ang kanyang tinig ay hindi na kanya lamang ito'y naging mabagsik, malahalimaw, puno ng kapangyarihan, tama, ang katawang tao ko ay mid-stage nobility realm lang, lumakas ang kanyang liyab, ang init nito'y halos tunawin ang paligid, kinuyom niya ang kanyang kamao at humakbang, naglalagablab sa apoy ng kilin,
pero ang katawan ng Qilin, higit pa doon. Ang kanyang anyo ay nagbago, parang naging mistulang Diyos, isang nilalang na naglalabas ng hindi matatawarang puwersa. Sa kanyang harapan, si Xuan Shua, nababalutan ng madilim na pulang enerhiya, kasama ang kanyang demon stick, ay walang magawa kundi ang manlaki ang mata sa matinding pagkagulat. Ang kanyang paghinga ay bumilis, habang butil-butil ang pawis na damaloy sa kanyang mukha. Profound Sovereign Realm, Early Stage, bulong ni Xuan Shua, nanginginig ang boses sa hindi matanggap na katotohanan, isang ginaw ang gumapang sa kanyang katawan, ang tindi ng lakas ni Changlin ay higit pa sa kaya niyang sukatin. Sa isang iglap, may matalim na tingin, sumugod si Marquis Changlin. Umalagwa ang kanyang ginintoang enerhiya, bumalat sa kanyang katawan habang sumalakay siya ng hindi man lang nagdadalawang isip. Ang lupa sa ilalim nila ay nagbitak mula sa matinding presyong dala ng kanyang pag-atake, habang nasa ere, patuloy na lumiliyab, pinakawalan ni Changlin ang isang napakalakas na hampas, halos hindi na nakakilos si Xuan Shua, nanlaki ang kanyang mga mata, ramdam ang paparating na kapahamakan, isang matinding pagsabog ang sumunod, ang lupain ay nagsiwalat ng mga bitak, isang malakas na alon ng enerhiya ang nagpagalaw sa himpapawid. Nang hamupa ang alikabok, nakatayo pa rin si Marquis Changlin, hindi na tinag ni Katiting, sa ilalim niya, isang pulang enerhiyang alon ang umiikot sa paligid ni Xuan Shua, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit at panggigipuspos. Hindi lang dumb-oble ang kanyang lakas at kakayahan, pati ang kanyang bilis ay umabot sa isang bagong antas, bulalas ni Xuan Shua, nanlalata at nangangatog ang mga tuhod. Mula sa malayo, pumailan lang ang sigaw ng hukbo ni Marquis Changlin. Karapat-dapat siyang tawaging tagapagmana ng katawang Qilin ng Marquis, sigaw ng isang sundalo. Maging ang demonyong Xuanxia at ang kanyang kasangkapan ng kasamaan ay walang laban sa kanya, dagdag pa ng isa, puno ng paghanga at sigla. Ngunit hindi pa tapos ang laban, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Xuanxia demon stick, habang dumadaloy sa paligid nito ang nakakikilabot na pulang enerhiya. Sa isang malupit na sigaw, pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake, isang dambuhalang bugso ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang sandata, dumaan sa kapatagan, winawasak ang lupa habang papalapit ito kay Marquis Changlin, sa lakas ng hampas, lumipad ang mga bato sa lupa, nagdulot ng kaguluhan, ang hukbo ni Changlin ay napilitang umatras at naghanda sa pagsabog. Ngunit nanatili si Marquis Changlin, hindi natinag, hindi natakot, isa siyang hindi matitinag na pader. Ang kanyang gintong kaliskis ay kumikislap sa liwanag ng digmaan, napagtanto ni Xuan Shua na isang malaking pagkakamali ang harapin siya ng harapan. Hindi ko siya kayang labanan ng diretso, kailangan kong lumayo at maghintay ng pagkakataon, nagdesisyon si Xuan Shua, mabilis na umatras, ang bawat galaw niya ngayon ay may kasamang pag-iingat, ang kanyang likas na kakayahan sa kaligtasan ang nangingibabaw, ngunit kahit pa lumayo siya, ramdam pa rin niya ang nakakapasong presensya ni Marquis Changlin na papalapit. Sa isang iglap, pinakawalan ni Changlin ang isang ginintoang enerhiyang atake na naglalaman ng napakalakas na puwersa, sa kanyang matatag na tindig, ipinakita niya ang kanyang ganap na kontrol sa laban, mabilis at malupit ang kanyang atake, tinulak si Xuan Shua sa isang desperadong pag-iwas, ngunit kahit anong gawin niya, tila hindi siya makaligtas sa presensya ng kanyang kalaban. Hindi maaari, usual ni Xuan Shua. Namumutla, napagtanto niyang hindi lang siya naiwanan sa lakas, hindi niya kayang sabayan ang bilis at kakayahan ni Changlin. Hindi pa tapos si Changlin, sa isang malakas na talon, inihanda niya ang kanyang kamao para sa isang mas matinding hampas, si Xuan Shua, halos hindi makagalaw, ay parang isang basag na dahon sa gitna ng bagyo. Ang bawat suntok ni Changlin ay may kasamang dagendong, ang kanyang bilis at lakas ay hindi kayang tapatan, sa loob lamang ng ilang segundo, nagkalat ang katawan ni Xuan Shua, bumangga sa mga batong bundok, winawasak ang mga ito sa kanyang pagbagsak. Napakabilis niya, sigaw ni Xuan Shua sa kanyang isip, puno ng takot, hindi lang ito usapin ng lakas, hindi man lang niya mahulaan ang mga kilos ni Changlin. At sa huling sandali ng labanan, si Changlin ay nababalot na ng napakatinding enerhiya, ang buong kalangitan ay tila lumiliwanag sa kanyang ginintoang sinag, si Xuan Shua, bahagya pang nakatayo, ay alam na ito na ang katapusan, ramdam niya ang bigat ng kanyang kapalaran na bumagsak sa kanyang balikat. Ang tagal kong nagpakalayo-layo para makatakas sa napakasamang lupain, at ngayon, mamamatay lang ako rito, sigaw ni Xuan Shua, nanginginig sa takot at panghihinayang, sa ganitong sitwasyon,
Talagang madudurog ako na parang ipis. Sa huli, ang labanan ay nagpahayag ng nag-iisang katotohanan, ang hindi mapipigilang puwersa ni Marquis Changlin ay hindi kayang pigilan, at habang bumagsak ang huling dagok, walang ibang nagawa si Xuanxue kundi tanggapin ang kanyang kapalaran, nilamon ng isang unos na hindi niya kayang pigilan.